Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Agsubsubli kami manan, iti nga programa. Magandang tanghali, Mayor. Kumusta kayo amin gagayim kakabsat? Ken kakailyan, kasamot kadagiti amin nga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kumusta kayo? Hope nga nasa lunat, kasamot nga naragsak tayo amin itatang Friday, November 21, 2025. So dito nga programa kat ito the all one, iti Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our City Vice Mayor, Attorney Dick Balo, kasama tagiti aming department heads, city councilors, dagiti kakailyan tayo and co-employees, and of course our city information officer ni Ma'am Aurora Amilig. Da kami garot ni makadwayo siak ni Ian Jeffrey Adatu. Yung siak mat na hisen bukalen. Kan makadwa tayo mat lang iti technical department ni Engineer Kurt Salvita, kasamat ni Sir Reddy Retotal, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti Radyo Natin FM. So ayan, earlier before tayo sumalang, napapag-usapan natin yung mga awards, napag-usapan natin yung mga challenges natin, and of course, oray no bumagbagyo, kasabat nga nagpigsa ti angin, at datay latang nga naka-smile. Yes. Tuloy-tuloy po ang buhay, mga kaibigan. Dapat happy-happy lang tayo despite ang daming mga challenges, no? And itata, kumusta akmat si ka Sir Aisen dahil matagal kang no talk dito sa radyo at nagbabalik si Sir Aisen. Yes, thank you kasamang iyan. Naimbag nga aldaw kadati amin, kakailian niya. And kahit ko lang man nga i-update nga iso nga na no talk ako for a while. Kat ayun na nga, dahil sa bagyo din kat part din tayo ng Ardana team niya. Kan naki-join tayo matang karagiti meetings with the Dream C ta madiscuss niya kung ano yung mga dagiti damages and needs assessment iti Tabuk City kat we were part of that one nga naki-monitor mo lang and nagliklikaw niya nagliklikaw kadagi na dumado mga barangays just to validate also, and kadagiti lang baka daragi ba barangay pa na miss out nila yung mga barangay damage reporting form nila. Kat just a reminder nga mapandalatag submit niya ito Emergency Operation Center dito Dream building natin dito likod ti City Hall, and just right after dagiti bagyo ni bagyong uwan niya kasama ng iyan kay kat naging busy din natin, naging busy din tayo sa kadagiti preparation mat lang niya kadagiti paumaypay lang smart city projects natin, and it's good that we nai-launch niya the virtual 360 iti Tabuk niya, and we are very thankful to Kalinga State University and the UST Kalinga for their partnership, and sila din talaga no KSU ang nag-spearhead ng virtual Tabuk 360. So shout out po kay Sir Eric Paloy, the head of the Innovation Center of KSU, si Press Joy Doctor, very supportive din no sa mga undertakings din ng Smart City ng Tabuk. Si Ma'am Karen Duyan and Sir Moshe Duyan nga, sila din yung mga major actors for the implementation of the virtual tourism 360 natin dito sa Tabuk. And right after na naman ng launching and the pre-orientation workshop natin, pre-orientation meeting no with our external data partners no,
kadagiti na mga sectors like from the utility providers. We have from Tabuk Water and Kaelco, no? Dagiti higher education institutions. We have ISAP Kalinga, St. Louis College of Bulanao, Kalinga Colleges of Science and Technology. Dati dumapay inimbitaran like St. Tony's, SEAC, no? And we also invited DepEd Tabuk. Tapno DJ Kaslang a part ng human resource sector, no? We also have PNP Tabuk, no, for crime statistics, and we also do have other offices from the LG, yung City Business Licensing and City Business and Licensing Office, no? We have City Building and Architecture Office, City Planning and Development Office. So we also have the Information and Communications Technology Office na duma-duma nga offices mo tang dito City Hall together with our external partner agencies niya. Kat dito gamin nga ikat napaka-importante din ng role nila para mabuo natin yung makunko natin yung digital business locator, no? Kat just to give a little background, ang digital business locator kat it serves as a socio-economic profile din, no? Partly socio-economic profile ng Tabuk City kasi no dadagid potential investors natin no pag nagtanong sila anong profile ng Tabuk City, pwede na rin natin maibigay yun, no? It's a platform nga naka-highlight dagijay na dumaduma nga sectors iti Tabuk City. So dijay iti kwa tayo thankful po kami sa mga partner agencies po natin. And just a reminder din, no, based on sa meeting natin, we'll be having an orientation workshop for the Digital Business Locator no November 26. That is this coming Wednesday niya kasamang iyan. And we would like to announce din na kadagiti babarangays nga na imbitado din po kayo, no? That's one representative per barangay nga maki-join po sa workshop natin kasi kailangan din namin po kayo for data validation din, no? So dijay tapno kumbaga dito nga workshop mo lang ay kat i-try tayo man nga pag titipunan niya dagiti na kolekta nga data tayo. Tapos from there kat dagi kung kuno nga mini Ma'am Betchy Aguinaldo nga siya yung supplier natin representing Syncbox, no, nga i-data cleaning din nila, no. They make sure nga malinis yung mga data natin before nga mai-integrate amin to the digital business locator system natin. So kay pala ma'am kay Ma'am Betchy Aguinaldo. And of course, we are very thankful kay Mayor Darwin Estraniero for his full support niya kadagiti na duma-duma nga smart city projects natin. And we would like to acknowledge din and si Ma'am Aurora Amilig who is the smart city focal person ng Tabuk City po nga iso namot lang timangi direkta kada tayo niya tapno gumalaw tayo iti kadagiti na duma-dumang projects. Maganda yan, sir. Din ibagam earlier, DJ 360 and then data DBL. Maganda na kaputasyon na tayo ngay kat talaga ang ma-develop when it comes to technological uses, di ba? Ado ti advances tayo and later on, mas accurate na yung mga data, pwede tayong kumuha dyan, mas maganda kaysa DJ naggulo, nagano pag-alalaan, tapos nagsasabali, di ba? So maganda po yun, at least adanto ti unison, may santo iti pag-alaan, no niya DJ kailangan tayo, at least updated, di ba? Yes, and kasamang iyan, we would also like to acknowledge din, no, ang City Tourism Office natin nga headed by Ma'am Arlene Ojem nga isudan to tikas lang ang main source nanto dagay data nga maipakpakitan to EJ Virtual Tourism 360 natin. Dito yung website na website pa lang gamin phase 1 pa lang po ito. Sige, ikwata man, i-picture tabasit, tapno maawatan dagiti listeners tayo, sir. Baka pagpagin niya rin nga virtual 360 kung kukunan na. Dito ikat it's a website nga
no makita yung to link na data, no maala yung link na data kat di pa lang, kumbaga sabihin na lang natin yung landing page na, no? Yung first page na pa lang, talaga nga makita mo no inya matila nga iti Tabuk City, because I think more on nature kasi ang nakalagay doon yung landing page nun. Then of course ang ito kasi nga na i-launch, this is just phase 1 pa lang to according to the head of the Innovation Center of Kalinga State University na si Sir Eric Paloy. Nga phase 1 pa lang to, there's gonna be another 2 more phases niya. Tapno mas lalo pa nga ma-enhance the features na DJ maikabil nga content then they doing virtual tourism 360. Why it's 360, no? Kaslangay nga ko dito, imagine na lang na no, napangkad yung may isang lugar kat aglikaw ka, no? Kaya 360 aglikaw ka. It's gonna give you, kumbaga, it's gonna walk you through nun niya di itsura na di lugar nga ayan mo. So iso nga dagitikat ang pinaka major na content nito kat yung mga tourism destinations natin. And along with the major tourism destinations natin, may mga events, ano ba yung mga events to, yung mga incoming events, ano ba yung mga festivals, yung mga artisans, ganon. So, adan to ti sagabasit dan to nga i-upload niya digay na dumado mga features iti Tabuk City. Kas lang kwa dito Sir Aisen Garo, halimbawa may isang balay niya. Di balay no picture gamin tikit kitanta, di sango na lang. Halimbawa, ngem no i-open da ritang web application ket makita ta di likod na, di side na, no mano nga window makita ta amin, no mano iti ruwangan. Kas lakas niya. Yes. So it's just like andun ka lang din no na nagtutour, no. Isong dito yung lang gamin kat one way of inviting din yung mga potential tourists natin, no, kasi like dito makita mo naman it's a website, so anybody, no, around the world kat pwedeng makakita nito. So mas lalo pa ito statistically kat adadagiti foreigners nga umay agbisbisita mo lang dito Tabuk City. So at least na-encounter nilang Tabuk City sa online ngayon mapindot na data, makita dan to niya tilang at Tabuk City. So all the more nga pag nakikita nila na breathtaking yung mga landscapes natin. Actually, yun yung mga feedback din ng mga pumupunta dito. No? Ang ganda talaga ng Tabuk City, ang ganda ng Kalinga, no? With hindi the lang dapat sa landscapes. picture. Yes. So, kaslangay nga sa picture pa lang, syempre parang magkakaroon ng interest yung potential tourist na pupuntahan talaga para makita niya personally kung ano yung itsura nung nakita niya virtual, no? Asahan pa natin yung ibang mga developments diyan. So soon, syempre papintasin na pa data tap no mas accessible kastamot nga mas friendly no pagkita na pa lang ngay kat may share tayon to. So tumat lang ti arami dan no final to data no adan to nagdilaman namat lang ngay kat i-broadcast min to pa i-share mi iti Facebook page Tabuk tap no ma-open yun to apo. And we would like to encourage din tong mga nagitoy kakailian tayo nga nuance ton nga naging live na po yung website natin like it's our way of helping to promote Tabuk City kat isuday tayo yung i-share natin yung link ng Tabuk City tapno more chances of the potential tourists to be viewing the Tabuk City. Oy, thank you karagijag buy-buya kan agdingdingag kanya tam amin ni Mother ko Gloria agdingdingag data kasama ti kapsat ko ni Stan and Stin. They are listening kan radyo bangggitam tatay Sir Aisen avid listener natin. Yes, si Ma'am Dolores Balagso. Ma'am Dolores, thank you for listening and di ko na nagarod nga palagi niya daw akong inaabangan din dito sa Magandang Tanghali Mayor. Karubak iso na yung proxing ko and at the same time cousin ko din siya. Oo, syempre yung iba din ikaw pa yung nagsasalita sa radyo. Baka kabas-boses ko lang minsan. Even yung mga canteens even yung mga canteens dagiti restaurants, no,
from time to time din nakikinig din sila. Saka Sabi nga nila mga- DJ daw ako. Hindi po. Pati naging drivers. Yes. Oo, mga drivers natin. So, thank you so much for listening. Kanda gajay naka-online what lang niya, watching us through the Facebook page Tabuk City Public Information Office. Kung nakagarod nga no, dadagajay madlaw yung kailan pa naming improve. Just message us. Tap Yes. no, ma-improve mi, no, dagajay suggested topics mat lang, kahit yung maamuan nga balita or information or update or dagiti offices nga interviewan mi kat ipadanon nyo lang tapno ma-reach mi mat lang isoda kasi syempre public service tayo, kailangan Yes. lahat ng mga information na relevant sa inyo ipapaabot namin. And lalo din yung mga kailan natin mga farmers, no? Yung dingdingag, syempre lunch break ito. Oo. Nga, kahit habang mangmanganda, nakikinig din sila sa radyo. So, Yes. shout out po sa inyong Ay, lahat. thank you so much, dagijay kakailyan tayo. Ayun mga kaibigan, adupay ti na batbati nga oras tayo. Dito Sir Aizen, ipadanon tayo mat nga last time na i-post tayo mat iti Facebook page iti Tabuk City Public Information Office dagiti awards nga natanggap and we are very glad nga nari-award dagitoy iti last time during the recent flag raising ceremony kat ada ni Mayor and talaga nga impakita na piman dagiti support inya dagiti support na kastamot jay daytoy kon na nga nakita tayo matenan dagiti developments kastamot nga because of that, ada dagitoy awards nga natanggap tayo. Una tayo daytoy natanggap tayo di 34th Local Government Month Celebration. Yan, earlier actually naibagak ta tayo di before nag-on air takot more than 5 po yung natanggap natin. No, na awards dahil pumasa tayo doon sa mga indicators ng mga ito pero dati duwang distinction nga naala tayo nga hindi doon sa mga indicators pero yung mga contributions natin na nakatulong sa atin na mabigyan ng award tulad po yung mga kasi inopen natin yung door natin sa apprenticeship program ayun nabubulol ako doon sa yung program ng DILG sa mga LGOO nila yung taga-G officers nga yun yung mga possible na magiging boss sa DILG as mentioned before during the awarding. So, inopen tayo di doors tayo. Dagito yung empleyado iti DILG kat syempre binisita damat dagiti barangays, kasamot dagiti different offices iti LGUs. And take note, dalawa lang po sa Cordillera yung nabigyan ng award dito. One is Tabuk City. So, dagiti batch 59 kat iso da iti na train ditoy Tabuk City nga in dalwan garod ni Ma'am Helen Lacuesta and her team. So thank you so much Tabuk City for opening our doors to them. And DJ may sapay nga award nga natanggap tayo nga kat DJ Knowledge Management Audit facilitated by the Cordillera Governance Regional Resource Center of the ILG. So damat ti recognition nga naitid kanya tayo about that. We also have some awards nga natanggap because we pass dagiti indicators kat nabigbig tayo. Not all LGUs kat naikan iti award kat tayo upat iti natanggap tayo. Daytoy unaek daytoy High Functional Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. LCAT VAUSI, pumasa po tayo dyan. We also have daytoy Ideal Functionality Local Council for the Protection of Children or LCPC kasama di Ideal Functionality Persons with Disability Affairs Office PIDAW. Dagiti indicators dita, dagiti services and programs dakat pumbasa tayo. Ibig sabihin compliant po tayo mga kaibigan. And we also have the High Functional Local Project Monitoring Committee. Pumasa po tayo dyan. Iso nga nabigbig tayo. And dito'y bagbagakot na i-presentar idi Monday dito'y Tabuk People's Gym during the flag raising ceremony. Kat dagijay ko na ni Mayor, the recognitions underscore the city's dedication to protecting vulnerable sectors, promoting children's welfare, supporting persons with disabilities, and ensuring effective monitoring of development projects.
Bay sapay nga nabigbag tayo at dagamin dagijay secretaries iti different barangays ni Ma'am Rowena Malyong, Mona Lisa Ventura, ni Ma'am Lovely Joy Balitnang and Charibel Saboya kat na ikanda iti panagbigbig iti DILG. So iso dagamin kat makonko na tayong nakatulong para iti exemplary performance kadagiti panag-prepare da kan submission iti required documents tapno makaabot iti barangay da iti Seal of Good Local Governance for Barangays iti SGLGB iti calendar year 2024 kasi DJ award ngay kat pang iti last year nga nakandak. So na-award na nga 2025. Once again, congratulations kanya Yom Amin. Ayan, and dyan din nagpapatunay nga lahat mga council members, natin mga empleyado nga na-awardan nga ikat makita mo di commitment and dedication na ti work na niya and DJ collective na efforts na yung mga naduma-duma mga members nga kung saan dyan nakuha natin yung mga awards na yan. So that only means na we do not just meet expectations but we also exceed the expectations, no? Tama ka dyan, Sir Aisen. Congratulations po sa ating lahat. Oo. Kasi part din tayo dyan no? Oo. Mga documentation. Yes. Yes. Alam mo ba, Sir Aisen, na napakalaki yung role natin dito sa office natin. Dagiti submit da nga documents nga daduma naggapukan niya tayo. Yes. Document da they are searching dagiti pictures. Iso nga very thankful tayo mat nga nabigbag iti office tayo during the awarding. Yan. Okay, mga kaibigan, agsubli kami garod kalpasan iti palagip. The world is battling a silent battle, waging war against a covert enemy, affecting millions of lives, killing multitudes of hope. One of the world's silent killer, changing countless of lives. The disease has crippled the people, impacting lifestyles, feelings and perceptions, battling feelings of loss and grief, of body dysmorphia and of peace, creating lumps of hopelessness, desperateness, and everything you hold dear, including your life, to crumble down. In 2022, about 2.3 million were diagnosed with breast cancer, striking millions of victims worldwide, attacking someone somewhere in the world in every 14 seconds. In the Philippines, 26 out of 100 females may be diagnosed with this dreadful disease, leading it to be the top cancer in the country. But luckily, the war came to light. Warriors continue to battle their fight against this enemy. With little to no certainty, they push towards their goal to be who they used to be, a challenge that sparks their spirit to overcome this life-turning event. And so, in solidarity, we continue to support and extend our hand, offered with proper nutrition to beat a hasty retreat, eating a balanced diet with protein-rich foods and fused with a positive attitude. Now we can say breast cancer is indeed something we should not be afraid to conquer. Think pink. Keep your breasts at their best by following the ABCs. Always check for lumps. Be active and healthy. Consult your doctor regularly. Be your breast's friend this Breast Cancer Awareness Month. Okay mga ibigan, agsubsubli tayo garod iti dito nga programa tayo magandang tanghali Mayor. Once again, thank you so much for listening. Kasi dagiti kakailian tayo nga agpapag-greet ngayon naman minsan kwayo lang iti dagiti nagnagan nyo. You can text us or you can post or comment iti Facebook page tapno hamiman nga mabasa tata no next nga ikatbasaan minya kan dagiti partners tayo iti Bida Barangay nga kat always nga no adalang dagiti kat yung ipapost nga importante nga activities or relevant activities kat open mat iti page tayo. Siguro dagiti kakailian tayo kasi last time sir nag-lecture tayo mot lang kare di barangays inya kat inbaga tayo dagiti kailangan or dagiti dapat nga maisenda kanya tayo dagiti 5Ws kan 1H so nga kuna tayo garod nga dapat relevant nga activity
or basta trustworthy DJ nangyari dita barangay you can send tapno mai-post tayo or dagay dati noteworthy stories iti barbarangays ket babalin tapno maipanakkel tayo sa pamamagitan ng Tabuk City page tayo. Alam mo ba Sir Aisen nga no adagay ma-document tayo or if not dagitoy certain personalities ngay kat talaga ngay i-share the piman and one is ni Sir Jack Angog, di ba? Aside from us posting nangyari before nga tinulungan natin may sangakwa kasi nag-editorial tayo talagang naging international siya. And last time during the flag raising ceremony kat na-awardan pa iso na iti CLGU through our city mayor and through the DJ resolution nga in the ulwan mo't lang iti sanggod yung panglungsod. So for the commendable action ayan, iso da dapat itituladan tayong kasi aside from DJ tinulungan ng may nga nagala iti baby milk, hanlang ngayon yung parang nabigbig nga iso na kasi yung isa sa kanyang program is sa mga kabataan yung pag-iwas sa mga aksidente at iba pa tapos the anti-drugs mat lang. Kat nainyon news tayo piman DJ, yun, marami siyang mga commendations regarding that. So, dapat kasi titultuladan tayo niya, may post tayo iti positive. And aside from that, kasamang iyan, meron din siyang program na kapulisan sa barangay niya. Adadagi may deploy per barangay niya. At least nga meron na tayong sa lahat ng mga barangays, kat adanto ti agmon monitor niya iti naduma-duma mga barangay tayo. Congratulations Sir Angog for the award and for the commendation. Oo. And itatakot bigbigan tayo man dagiti awards mat lang nga natanggap iti City Health Services. Kasi last time nakatanggap tayo iti award iti Baguio City iti October 22 to 23 iti Crown Legacy para iti nutrition awarding ceremony ken iti October 29 iti Kalusugan 2025 awarding matlang ket naanga iti Hotel Elizabeth. So para kadagiti kakailyan tayo iti City Health Services adu iti programs da piman nga because of that ket na-awardan tayo may sa DJ recognition iti Tabuk City Health Services para iti exemplary commitment and significant contribution para iti Oplan Busog Lusog Tabukenyo. Dahito yung gabi nga program da in partnership with the different offices mat lang no malagip tayo adangay dagay vulnerable nga individuals sa malnourished ket make ikan dagita iti paslangay nga kananda tapno lang titingnan kung mag-improve yung weight nila at saka yung status ng kanilang pangangatawan. Last time, kat na-document tayo matijay panagited iti inya dito yan, dagijay cooperatives. So, nagtulong-tulong dapiman and then DJ natulungan or DJ na urnong dakat isu teammate ited. Ada DJ how many days po yata yun, ilang days din yan or buwan na pinapakain, binabantayan yung mga kabataan sa different barangays dito Tabuk. So, one, yan lang. And then, aside from their panag-check kadagiti status dagiti ubing in partnership kadagiti taga Department of Education mat lang. So yun natanggap po natin. And we also have about the recognition na para iti blood services. Kasi ada iti blood unit collection tayo gamit niya, blood collecting unit. Yun pala, tama. So di gamin agin initiate the piman nga ag-collect iti dara. Not all LGU sa ginagawa to pero sa atin ginagawa kasi meron tayong pag-imbakan. And nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan. So siguro invite tamat lang dagiti kakailan tayo nga no kayat dang ag-donate. Pwede po. No danto dagiti i-announce iti page me or dagiti other offices kat umay kayon to no adati ag-collect up no makatulong tayo pay kadagiti kakailangan. Remember nga ti maysa nga dara dakkel nga tulong dayto ti maysa tao nya, di maysa nga unit para iti maysa nga tao. And of course,
ada DJ award nga Bantay Gatas Award nga naitidmat lang iti Tabuk City kasi ipromote tayo apo iti breastfeeding program. Ibig sabihin, no malagip yu, no makita yu tayo dito'y CLGU kan other schools, iso nga iti bagbaga tayo. Actually, dito'y CLGU ada iti breastfeeding room kadag iti working mothers and visitors. Iti first floor. If I'm not, first floor, di ba yun? Nandun po mga kaibigan. So, dagiti mapan makitransact iti office or dagiti mo working mothers kat mabalinda nga agkwa iti dede iti agpusot or agkabil iti gatas kasi meron naman po tayong ref doon. And of course, Ngiting Tagumpay Award. Ano ba tong Ngiting Tagumpay? Oo, ito yung mga program natin para sa ating mga kabataan, mga bata na dati per ditingit ngipin dakat i-check piman iti City Health Services. Remember now, we have RHUs. Yan, may mga schedule po sila kung kailan sila anong tawag din, nagpapabunot ng ngipin. So kita nyo lang apo di nearest RHUSU. No kayat you or pa-schedule kayo tapno makita dagiti dentist na tayo. And of course, we are promoting garod nga at least mayat iti oral health tayo latan. Kung nadagarod nga every 6 months daw or every 3 months, at least ngayon kat regular nga mapantay pa-check up. No han makita adamat dagiti dentist tayo. So pwede rin naman silang mag-check up ng ating mga ngipin. And also, Sir Aisen, at sa ating mga tagapakinig, adamat lang dyan natanggap tayo nga highest screening coverage rate for cervical cancer. Apo, dito'y gaming ikat, diba, dadagid clients tayo piman nga mapapan kat na-achieve damat di dyan. And iti panag IEC or G campaign tayo, kat no may mayat nga maiwasan tayo dagiti cancers or especially dagiti babae kat mapan kayo lang agpa-screen iti nearest RHUSU. Ipakita yo di Baguio tapno at the early stage nga kat makita no dagita saksakitin tayo or saksakitin nga kat maagasan as much as possible, as early as possible mga kaibigan. And ada pa iti dadto mga natanggap tayo para iti Regional Nutrition Awarding. So 2024 apo di jay dagiti data kan dagiti programs but it was awarded tata nga 2025. Amuyo kadi nga natanggap tayo dati recognition for nutrition program performance DGP-PAN apo. Ibig sabihin pumasa po tayo doon sa mga standards or mga indicators nga ipapaay iti Department of Health kan dagiti partner agencies. We also have dito Nutrition Council inya. And dita ket kon na tayo garod nga numalagip yu dagiti dadto mga radio programs tayo, di ba, ipapadanon dagiti anong tawag dito yung mga pinggang Pinoy, mga ganon. Mga activities nyo sa bahay nyo, anong mga dapat kainin o in relation to that. And then sa food security din with the DA. So ano yung mga pwedeng itanim, mga ganon, di ba, na nakakatulong sa atin na magkaroon pa ng maraming pagkain. So yung mga ganon, ang daming pagsanga-sanga inda kasi last time ado dagiti tinawag da piman nga offices. Syempre hindi po magagawa ng City Health Services Office. Han lang apo nga may sa iti mangyaramit iti programa iti gobyerno. Han lang nga may sa apo. Ado nga opisina dayta ken dagitoy private sectors matlang dakkel iti tulong nyo. Especially no makiparticipate kay kada iti programa, services ken activities iti gobyerno ket di recommendation nyo pa ilang apo no mayat ket nagarami the proposal di napinpintas to dagiti may subsubmit. And of course in relation to that ket may sagamin iti focal na rito ni Ma'am Oraiza Joyce Alunday ket naging finalist isuna during the awarding. Dalawa lang po sila ha. So isa lang yung mananalo kasi, pero kapag naging finalist ka, ibig sabihin pumasa ka dun sa standard at saka pinagpilian ka talaga. Yes. So congratulations Ma'am Oraiza Joy Alunday dahil ikaw yung isa sa mga outstanding City Nutrition Program Coordinator dito sa Cordillera Administrative Region. At dapat tinaawat tayo nga commendation
dito nga kat DJ continuous decrease in stunting nga na i-award iti Tabuk City because of the commendable performance in achieving a continuous decrease in stunting prevalence among children age 0 to 59 months from 2022 to 2024. Ay apo, di stunting, di ba? Yung mga maliliit. So, kung nadagarod nga no per LGU gamin, ikokwada dagay ubing, di ba? Mapapanda in partnership with DepEd dagiti timbang, matimtimbang at saka maha-height dagita no ada dagiti BNS, di ba? Dagiti mapanti barabarang kayo apo. So i-trace da apo dagita kit kitandamot lang no DJ height, DJ ubing, kan DJ age na kat hindi nga tumugma yung BMI niya. Yon, nakikita nila dyan and then naga-advise sila no nya dagiti aramid no maminsan kan no ipa-check up dagita ubing kat isu iti maaramid. And because of that dagiti programs tayo kat nakapasa tayo matapo. So, idi Monday, leading the awarding ni City Mayor, kasamat ni City Health Services head ni Dr. Henrietta Bagayaw with the Councilor Jefferson Bonas ni ABC President Andrew Cosagon kan ni IPMR Benigno Tuyan. Kan dagiti partner offices ket nabigbig damat lang idi last Monday. Ayun, ang dami-dami nating awards. At marami pa tayong matatanggap sa mga susunod. May inaabangan tayo na isa yung lead dyan ay yung ating office at saka yung CHSO. Yes, diba? City Health Office. Actually, it's today. Oh, it's today. Popost natin yung details later on. Oo nga. Iti Tabuk City is one of the awardees for the Smart City and Sustainable Community Program niya. Iti DOST. So, kat ongoing po yung forum and later this afternoon kat adanto J awarding to kadagiti LGUs and we are lucky and glad nga Tabuk City is one of the awardees po. Sir Aisen, mabalikan lang nga natin kasi may mga nagtatanong doon sa, kasi sinabi natin na ag-report na kadagiti damages. Balik lang tayo doon sa unang nabanggit natin kasi pahapyaw lang. Yung mga barangays kasi may mga nagtatanong na hindi di yata counted kasi yung nai-report natin last time ay nasa more than 260 million pesos yung affected, pero yung mga data kasi na na-collect ay noong reporting period pa yun. So nung kasagsagan ng bagyo. So nga no, as much as possible datayong mangkayat nga maibilang may matulungan to ti gobyerno kadag jay proyekto dapat ag-report tayo lang jay concerned offices. For example, JDA tagi jay affected farms, farmers, livestock. Kat i-report yo apo nga nasayaat no mabalbalin at dati picture yo tapno ipakita tayo tapno no maiadagita kasi alam nyo ba na dapat agdamdamag last time about the insurance, insured ba yung livestock? Meron po palang ganun, di ba? If you are RSBSA registered, tapos na tayo di alagam, pero hindi registered, hindi ka makaka-claim. Pero ngayon, makaka-claim ka if you're registered. So, ang isang office na pwedeng puntahan dito, yung OFCAS, agriculture po yun. Pero kapag livestock, pwede rin po kayong pumunta doon sa City Vet. At dati pirmaan yung to nga form, dapat pa-record lang so magmamano nga documents tap no isonto no halimbawa hindi natin inaasahan pero hopefully wala nang bagyo no dati mangyari dyan livestock yo parang may certain amount na makukuha sa gobyerno. And kasamang iyan di ko na mga 200 plus nga na i-report nga damages, worth of damages that is just for the Ardana, no? Yes. Yun yung initial na report parang yan. Because after the Ardana po, dan tumot lang di makun ko na post-Dana niya. Nga nunyaman to dagi jam pa na report, pwede naman po nating idagdag doon para karagiti sumarsaro nga panagplano iti syudad tayo like the rehabilitation and recovery plan kat mainayon po niya. So we're looking into critical facilities din no na ma-addressan ko matlang iti karagiti projects mga ganon
definitely may mga nasira din talaga, no. Di pa lang to pa nagliklikaw tayo kat makita mo, no, nga may mga nasirang mga infrastructures natin. Sir Aisen, isa sa mga napansin natin before, 'di ba, nagli-click out tayo, Piman. Balikan lang natin yung maganda kasing topic, yung mga about sa dagitoy nang nangyari dagitoy flood and other things nga nangyayari dito. So dapat kapag prepared tayo talaga, pinaghandaan natin yung mga sakuna, mga ganon. Mas maganda na very aware tayo no kunada nga no kunada gobyerno nga dati pa umay nga napigsa nga bagyo. Di maghanda-handa na tayo. Ada kami nagijagdamdam magpiman di na minsan nga han nga aware no inya nga bagyo, niya signal strength. Kuna tayo nga always nga agbuya kayo, agdingag kayo iti radyo. Basa kayo. Oo. Kasi very important na aware tayo. Parang ngayon, umulan kanina, hindi natin alam kung ano yung low pressure, may bagyo ba, mga ganon. So if we are aware, amo tayo dagidjar aramidan tayo. Dapat ganun tayo ka-aware sa mga activities natin, especially before adaman ng dagidjay doon sa dagat naman may mga di ba nuhan ka nga aware talaga, may there's something na mangyayari. Kaya sa ating mga kababayan, DJ panagdingeg iti authorities no kanada nga ag-evacuate amo tayo mo situation tayo, especially dito Tabuk City, di ba? Dagiti kananayon nga ma-flood ket no kanada nga ag-evacuate, force evacuation, tumulnog tayo apo kadagiti authorities. It would be better nga kasi iti aramidon tayo. Ano mga kaibigan, dapat tinabat-bati nga oras tayo para kadagiti ayan, hindi natin mabasa yung mga comments, pero thank you kadagiti aming buybuya kasamat dagiti nakaantabay iti dito nga program tayo. Sir Aisen? Yan, and just to end ngayon with the awards ginabanggit mo tayo, congratulations Tabuk City, congratulations Mayor Darwin Estraniero. Kan dagiti aming agencies. Once again, maraming salamat. Ayan, parang may sinesenya si Sir. Ayan, thank you kadagiti aming sumuporta. Dagiti Tagat City Public Information Office, nakababad tayo noong bagyo. Yes. Dagiti nakaantabay, thank you kadagiti aming barangays lang nga nagpaabot iti information what's happening in their respective barangays. Ayan, diyan ngayon ni padpadanon tayo, and at least ngayon ang magandang nangyari ay walang masyadong casualty. Wala. Doon lang sa mga properties, sa mga tao. Pero yung adapitikwa, ipapa-announce na lang dagiti areas nga affected, pwede rin po kayong tumulong sa mga ganon. Yung ibang mga churches, for example, dyan sa St. Joseph, ayan, dagijay kayat nang agpadanon iti tulong kat umasideg kayo kadagijay. No, dakano dagijay kayat yung nga ited kat pwede po kayo sa St. Joseph Dagupan. And in other groups nga agalawat iti tulong, mabalin kayo apo, especially dagijay kakailian tayo nga affected iti dagitoy na palabas nga bagyo. So, daytoy apo, pansamantala kami garod nga pumakada in the All-One iti Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig, da kami garod tinakadwayo, siyak ni Ian Jeffrey Adatu. Siyak mat ni Aisen Bukalin. Kanakadwata iti Technical Department ni Engineer Kurt Solbita, kastamat ni Sir Reddy Retotal, dagiti aming staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti radyo natin FM. Once again, maraming salamat and magandang afternoon sa ating lahat. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7.